James chapter 1 verse 9 to 12. Verse 9, dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya'y itinataas ng Diyos, at gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya'y ibinababa. Sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo, ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayon din naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Verse 12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Yun po, aking tinatawagan po ang tagapaghatid ng mensahe ngayong araw, si Pastor Ricky. Thank you po. Meron ba 'to? Wala. Hello, ayun, lakas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong nagdaang linggo? Ayan, pakibati naman yung mga katabi ninyo. Masaya ako nandito ka ngayon. Ay, bati lang, huwag niyong magkwentuhan. Ayun. Sa pagpapatuloy po ng ating serye, no, ng mula sa aklat ng James o ng Santiago. Ngayon po ay nasa ikatlong bahagi tayo pero nandun pa rin tayo sa sa chapter 1 verse 9 to 12. Dahil kung talaga pong hihimayin natin 'tong aklat ng Santiago o ng James, ay sadyang napakayaman niya. No, marami kang mapupulot, marami kang makukuha gaya nga ng ating sinabi last week na ang book of James ay parang book of wisdom o Proverbs in the New Testament. Nakabasa na ba kayo ng book of Proverbs? 30 chapter lang yon. Ini-encourage ko kayong basahin ang Book of Proverbs, lalo na kung kayo nag-uumpisa pa lang at wala kayong, tawag dito, programa ng babasahin. Ang Book of Proverbs ay binubuo ng 31 chapters. So, 1 chapter a day, makakatapos ka ng isang libro o isang book sa loob ng isang buwan. No? Kapag ikaw daw ay gusto mong magkaroon ng habit, no? Gusto mong mag-develop ng habit, kailangan gawin mo ito sa loob ng at least 20 to 30 days. So, encouragement ko po sa inyo, basahin niyo yung Book of Proverbs para sa loob ng isang buwan, matututo kayong magbasa ng Bible niyo. No, masasanay kayo, hahanap-hanapin niyo yan, lalo na pagka yung mga sinasabi sa Proverbs ay talagang makatutulong sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. Okay? Doon ko daw pero ayaw pa rin niya. Ayun. So, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay Wisdom Concerning Wealth and Poverty. Wow, gusto natin 'to, no? Karunungan patungkol sa kayamanan at sa kahirapan, no? Pero I don't want to disappoint you. Ang pag-uusapan po natin ay hindi tungkol sa pagyaman, no? O paanong hindi maghirap. Kundi anong karunungan ang makukuha natin kung tayo dumaraan sa kasaganaan at gayon din naman sa sa kahirapan, sa mga pagsubok, no? At gaya po ng aking sinabi last week na ang mga taga Jerusalem during that time, sila ay nagsikalat dahil sa matinding kahirapan, matinding pagsubok, sila ay ino-oppress ng kanilang pamahalaan o ng mga religious leaders during that time. So sila po ay nagsikalat, no? Para makasurvive, para mamumuhay. At yung pong sulat ng Santiago o sulat ni James ay talagang intensyon sa mga mananampalataya during that time na nasa ilalim ng matinding kahirapan at matinding pagsubok. Sino ba naman ang hindi sinusubok? Tayo, may sinusubok ba sa atin? May mga pagsubok ba kayong kinakaharap sa kasalukuyan?
Meron ba kayong mga pagsubok na pinagdaraanan? Gaano kabigat ba yung pagsubok na yan? No? Tila ba wala nang pag-asa sa buhay? Wala na bang pagkakataon para makaalis sa mga ganitong pagsubok? Yun po, doon natin kailangan ang karunungan. James 1:5, if any of you lack wisdom, let him ask God who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Ito po yung ating text last time, na ang gusto ko lang po sabihin dito, iniuugnay ko yung karunungan sa mga pagsubok natin. So kapag ikaw ay dumaraan sa pagsubok, ang kailangan mo, isa tayo pagka nananalangin, ang hinihiling natin yung kasagutan sa ating problema. No? Kailangan mo ng pantuition. Lord, imbis na humingi tayo ng katalinuhan, Lord, sana po ay malapitan ko si kapatid, si auntie, si tito, di ba? Sana po makautang ako dun sa Bombay o dumating sana si Mr. Singh para magsingaling. So, yun ang karaniwan, yun po ang kasagutan na yun ang ating yun ang ating iniisip o yun ang ating gusto mangyari na matugunan kaagad ang ating mga problema, ang ating mga kinakaharap. Pero sa halip, sabi rito, kung tayo ay nangangailangan ng karunungan. Pero kailangan nating aminin na kailangan natin ng karunungan. Usually, yun nga, dahil matatalinong tao tayo, alam natin nakapagtapos yung iba sa atin, o tayo ng mga nasa posisyon, no? Akala natin tayo marunong na. Pero pagdating ng problema, yun ang problema. Yeah. Pero amin natin sa Panginoon, kailangan natin ng karunungan. At kung tayo kinukulang sa karunungan, huwag kang mag-atubiling humingi sa Panginoon na nagbibigay, who gives generously to all without reproach. Nagbibigay siya sa lahat ng karunungan ng walang panunumbat. No, hindi sasabihin ng Panginoon sa'yo, humihingi ka na naman. Last time, binigyan na kita ng karunungan. Anong ginawa mo sa karunungan binigay ko sa'yo? O katugunan sa panalangin mo. Di ba? Hindi ka susumbatan ng Lord na na bakit ka palagi nangihingi. And it will be given him. At ito ipagkakaloob niya sa iyo. So it's more than just a trial. Whenever you face trials, huwag mong isipin na yan ay eto na naman. Sinusubok na naman ako. No? Dumadaan na naman ako sa bagyo ng buhay. Palagi na labang ganito ang buhay natin, di ba? Pero ang nais ko po sabihin dito, kapag kayo dumadaan sa mga ganyang pagsubok, ay una merong pagtuturo, no? O merong pagtutuwid. Gusto kang ituwid ng Panginoon, siguro namamali ka ng ginagawa mo, ng nilalakaran mo, ng iniisip mo, at para ka maituwid, at pararaanin ka ng Panginoon sa pagsubok. No? Kadalasan yung pagsubok, minsan napapagkamalan natin ng tukso. No? Temptations and trials. There are two different things, pero minsan kala mo sinusubok ka o tinutukso ka. Ang pagkakaiba lang nun, yung pagsubok, yan ay galing sa Panginoon. No? Kasi ang Panginoon ay hindi po nagbibigay ng tukso. Ang tukso ay para ka magkasala. So, sino tumutukso sa iyo? Di ba? Malamang si Satanas, di ba? Ang kalaban natin bilang mga mananampalataya. So, pero sa pangyayari sa buhay mo, parang pareho, no? Parang gabuhok na pagkakaiba. O minsan naman, habang ikaw ay sinusubok ng Panginoon, ito yung kinakapitalize naman ng dyablo
para ikaw ay tuksohin. Kaya minsan pagka nasa pagsubok ka, tutukso kang gumawa ng 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 mga bagay na hindi karapat-dapat, mga bagay na hindi naaayon sa Panginoon o naaayon sa kanyang kalooban. Kaya pareho nating pinagdaraanan. Then it's more than just a trial. Gusto kang ituwid ng Panginoon, gusto kang turuan. It is for your correction. It's also for your maturation. Ibig sabihin, gusto niyang mag-grow ka spiritually. No? Sinusubo ka para pumasa ka. Para you go one step higher. Eh, di ba sa mga estudyante, no? Right after ng mga lessons, may mga quizzes. And eventually, magkakaroon kayo ng mga preliminary, midterms, final, na kailangan mong ipasa para mag-level up ka, di ba? Para next, kung grade 6 ka ngayon, ano susunod sa grade 6? Grade 7, siyempre. O, senior high ka na, di ba? Kailangang ipasa mo yung pagsubok. So, ganun din tayo. Minsan sinusubok tayo sa finances. Subukin kayo ng Panginoon na sa piso-piso, di ba? Pagka pumasa ka, 100 na, then thousands na. Pero kung hanggang ngayon, ang pagsubok mo, piso pa rin, ay hindi ka nag-level up, di ba? Kailangan mag-level up. Yung problema mo dati, o yung pagsubok mo dati, hindi na yun yung pagsubok mo ngayon. No? Mas sabihin natin, mas mahirap na, mas mahirap ang mga pagsubok. Pero kailangan nating ipasa. At gayon din, mga pagsubok ay para tayo ay bigyan ng direksyon. No? Para ituwid ka ng Panginoon, tama mong pupuntahan. Kailangan subukin ka sa mga bagay na matuwid para tuwid din yung iyong lakad. So, trials are for your correction, for your maturation, and for your direction. Pakinalang. Isa pa, yun. So, it is for the testing of your faith. Kadalasan, sinusubok tayo ng mga problema, ng mga tukso, at ng kalungkutan. Ngayon, meron po mga description ng Bible diyan. No, tawag ito. Paghahalin tulad, yung problema natin ay parang mga bagyo, no? Madalas po ginagamit sa Bible yung mga pangyayari, mga bagyo na bilang problema natin sa buhay. Naalala niyo si Jesus minsan natutulog siya sa likod ng bangka at biglang bumagyo. At ginising siya ng kanyang mga alagad. Sabi niya, Panginoon, diba? Hindi ba kayo nababahala na mamamatay tayo? Don't you care? Sabi nung isa sa mga alagad niya, Lord, don't you care? Wala ka bang concern sa amin? Minsan ganun tayo magtanong sa Panginoon, di ba? Panginoon, ako na naman. Pagsubok na naman. No? Favorite mo ba ako? So, ang ginawa ng Panginoon, siya bumangon, sinaway ang bagyo at humupa. So maraming istorya tungkol sa bagyo. Yung isa naman, di ba, si Pedro, nakita niya ang Panginoon ay naglalakad sa gitna ng karagatan. Panahon yun ay bumabagyo rin. Ang ginawa niya, tumalon siya sa tubig. Ay gusto rin niya makalakad. Pero nung makita niya na mataas ang alon, siya ay unti-unti lumubog. So, pagka tumingin ka sa bagyo, tumingin ka sa alon, tumingin ka sa problema, yun ang tendency natin. Tayo'y lulubog. Pero kung tayo'y direktang nakatingin sa Panginoon na siyang
kasagutan o katugunan sa lahat ng problemang ito, patuloy tayong makakalakad maski imposible man. So, minsan loneliness is about parang disyerto, no? Dahil ang Panginoon ay sinubok din sa disyerto. Nalala niyo pagkatapos niya mag-ayuno ng 40 days, sinubok siya ni Satanas, dinala siya sa wilderness, dinala siya sa desert, sa ibang translation. Tayo rin minsan dumadaan sa mga disyerto ng buhay. Yung kalungkutan, yung abandonment. Diba? Yung feeling mo wala nang tutulong sa'yo, o wala kang kasama, o nag-iisa ka, no? Na-isolate ka, at patuloy kang sinusubok ng mga kalungkutan na yan. Kaya ngayon, usong-uso yung depression, di ba? Isa sa mga pagsubok natin sa buhay, kung meron man tayo mga mahal sa buhay na dumadaan sa ganung panahon ng kanilang mga buhay. So, lahat ng yan ay testing of our faith. Para tayo patatagin sa ating pananampalataya. Talagang ayon. Wisdom is the ability of seeing the good and the truth within the situation that we are experiencing, not just pain and inconvenience. So ano ang karunungan? Ang karunungan ay isang kakayahan na makita mo ang kabutihan at katotohanan dito. Sa mga dinaranas natin, kung kayo dumadaan sa isang pagsubok, meron kang kakayahan na makita na it's not just a trial. Hindi lang ito basta power trip ng Diyos sa'yo. No, minsan ganun tayo no? Pagtripan na naman ako ni Lord. Pinadaan na naman ako sa pagsubok. Lord, para saan na naman to? Gaya na sinabi ko, baka correction yan. Baka tinutuwid ka ng Diyos o direction yan. Gusto kong dito kadalihin ng Diyos. Di ba si Jonah? Maski anong gawin niya, pinapupunta siya ng Panginoon sa isang lugar para mangaral doon, kinatakasan niya. So tumalon siya sa barko, kinain siya ng malaking isda, at iniluwa siya mismo doon sa kanyang pupuntahan. Hindi yung pagsubok nun, pero mo nasa loob ka sabi mo ng balyena yon. Acidic yung balyena, di ba? Pwede kang lusawin nun. Tapos ano yung amoy syempre ng hininga ng balyena? Pag nasa loob ka, yung sikmura nun. Di ba? Puro patay na hayop o halaman ang kinain nun. Yun ang kanyang kasama sa loob ng tiyan ng isda. Pero na siya niluwa, tamang direction siya. So whenever ikaw ay sinusubok, dapat may makita ka doon sa pagsubok na nangyayari sa'yo. Ba't kaya hindi ako natuloy doon sa trabahong ina-applyan ko? Diba? Bakit kaya hindi ako nakapasa doon sa entrance exam nung gusto kong maging kurso? Bakit kaya hindi natuloy yung mga binabalak naming negosyo? Hindi dahil sa kagustuhan mo o sa kamalian mo, kadalasan ito'y pagsubok ng Diyos para ikaw ay itama. Next page, please. So ito po ang punto ng ating mga pag-uusapan, which is entitled, ano nga yung title natin? Wisdom concerning wealth and poverty. So we will see the wisdom of the poor, the wisdom of the rich, and the balance of wisdom. Usapan natin yung karunungan ng mga mahihirap. Pero mamaya, hindi lang basta mahirap yan. Mga mahihirap na mananampalataya. Mga mahihirap na nagtitiwala sa Panginoon. Kaya hindi naman, yung mayayaman, ganun din, Kristiyano. At kung paano natin babalansin yung karunungan na ito. Hindi ito para pagsabungin yung mga mahirap at mayaman. O kasi mahirap ka, mas malapit ako sa Diyos.
O mas mayaman ako dahil ako pinagpapala, ikaw hindi. Hindi po 'yun ang ibig sabihin natin. It's not for contrast, it's not for conflict, no? And it's not also to compare. Rather, kung ano yung makukuha natin sa gitna ng ating kahirapan o kung ikaw naman ay nakaka-LL, nakakaluwag-luwag, no? Kasi during the time hindi naman sinasabi rito na parang mayaman na mayaman yung binabanggit ni Apostol Santiago, no? Kundi yung mga kapatiran o mga Kristiyano during that time na nagpo-prosper sa kanilang mga negosyo. Gayunpaman meron pa ring mga pagsubok dahil doon nung araw na yon, nung panahon na yon, kapagka nalaman na ikaw ay mananampalataya, ino-oppress ka ng mga religious leaders o ng ibang mga Hudyo na hindi mananampalataya, no? Hindi tatangkilikin ang iyong negosyo o ano man ang binebenta mo o kung ikaw man ay nag-o-offer ng serbisyo, hindi ka kukuhanin, hindi ka i-employ, kaya nagkakaroon ng mga pagsubok. So yun po ang katayuan ng mga unang Kristiyano. So, next. The wisdom of the poor. James 1:9, let the lowly brother boast in his exaltation. Pansinin po ninyo, una, let the lowly brother. Mga kapatid na nasa mababang estado. O in the simplest form, mga kapatid na mahihirap. Mga kapatid na hindi nakakaluwag-luwag. Mga kapatid na ang talagang katayuan nila ay sabihin natin isang kahig, isang tuka. Pero yan, nung panahon na yan ay karaniwan. Dahil nung sila yung mga naligtas, nga, nag-umpisa na yung oppression, yung depression, nag-umpisa na yung persecution sa kanila. Kaya napakahirap mamuhay bilang mananampalataya during that time. Samantalang sa atin sa panahon ngayon, pagka ikaw ay naligtas, no? magiging aircon ang church mo. Magsisimba ka na sa may aircon. Sa ibang church nga, ano pa, sofa pa yung uupuan. Diba? Pero meron pa rin namang mga churches, lalo na sa ibang bansa, no? Mga mahihirap na bansa. Like for example, sa Africa, mauupo ka sa putikan. Kung tuyo man sa alikabok, para ikaw ay makapagsimba. Para ma-express mo yung iyong pagsamba sa Panginoon. Pero tayo, napakapalad natin, bagamat tayo, hindi nga natin masabing mahirap tayo di ba? Minsan pagka dumadaan ako sa nung araw sa Skyway, pag mga bandang Nichols na, no? Madadaanin mo yung mga squatter area, nasa itaas ka, sa flyover ka skyway ka So kita mo yung mga mga squatters. Yung mga squatter area na naka solar panel, naka aircon, di ba? Naka tiles pa yung bahay pag nasilip mo, di ba? Pero squatter sila. Baga, ang deklarasyon nila, mahirap sila. Minsan tayo rin ganun, di ba? Akala natin mahirap tayo. Mahirap na siguro tayo pag kinumpara natin yung ating mga sarili sa mas mahirap. Pero napakapalad pa rin natin, lalo na kung ikaw ay mananampalataya. Let the lowly brother boast. Ipagyabang mo kapag ka ikaw ay tinataas. Boast in exaltation. Hindi naman to yung pagmamayabang na na dahil sa iyong sarili, kundi dahil tinataas ka ng Panginoon. Tsaka isa pang nakita ko dyan, hindi habang panahon na ikaw ay nasa ibaba, nasa paghihirap, no? O nasa humility, nasa katayuang mahirap. Pag malaki mo kapag ka ikaw ay tinataas na ng Panginoon. So hindi habang panahon. Kung ikaw man ay dumadaan sa pagsubok ngayon, o yung buong buhay mo, kala mo pagsubok na. Itataas ka ng Panginoon. At by that time,
Ipagmalaki mo. So, paano ba ipagmamalaki? Okay. Next page, please. Yan. Thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom. Let not the mighty man boast in his might. Let not the rich man boast in his riches. Huwag ipagmalaki ng marurunong na siya'y marunong. Huwag ipagmalaki ng mga mayayaman na siya'y mayaman o ng malakas na siya'y malakas. In this, that the Lord, ano ba ako? But let him who boast in this. Kung gusto mo magmayabang, ito ang ipagmayabang mo. Nakilala mo at nauunawaan mo kung sino ang Panginoon. Ito po ang dapat nating ipagmalaki. Kilala natin ang Panginoon. Alam mo, ang kanyang ginagawa is righteousness, sabi diyan. That he practiced steadfast love. Pagmalaki mo na mahal ka ng Diyos. Na ang Diyos ay, kung magmahal ay hindi nagmamaliw. Steadfast nga di ba? You practice justice and righteousness. Matuwid ang Panginoon at siya ay makatarungan. Minsan tayo pagka tayo nasa paghihirap, feeling natin ay tayo biktima ng kawalang katarungan. Pero pag malaki mo, nabuhay ang Panginoon at nakikita niya ang iyong katayuan, ang iyong pagdadaanan, o kung meron mang maagrabyado sa iyo, wag mong ilagay ang batas sa iyong kamay, di ba? Wag mong isipin na habang panahon na ikaw ay maapi dahil ang Panginoong kinikilala mo, yan ang kanyang ginagawa. At kung siya ay kilala mo, sabi niya, for these things I delight, declares the Lord. So, naliligayahan ng Panginoon. No? Naluluwalhati siya pag siya iyong kinikilala. So, sa lahat ng pagkakataon na may pangangailangan ka, gaya ng sinabi natin, if you lack wisdom, you ask the Lord. Dahil yun ang kanyang kaluwalhatian. Diba sabi, for without faith, it is impossible to please Him. Kung wala kang pananampalataya, napaka-imposibleng mapaligaya mo ang Panginoon o maluwalhati mo ang Diyos. So every time na lalapit ka sa Panginoon at mananalangin ka, dapat may pananampalataya. Not for the sake that nagawa mo na yung prayer mo. Isipin mo may katugunan ng panalangin mo. Well, lagi nating sinasabi na kapag ka nananalangin ka, especially kung nag-prayer and fasting at humiling ka sa Panginoon, nag-expect ka ng kasagutan. Yun ang tama. Diba? Hindi yung, sige Panginoon, kung ayaw mo, wag na lang, di ba lang, baka naman talagang hindi ko deserve. Mga tayo manalangin minsan, di ba? O di kaya, halimbawa, nagbigay ka, of course, hindi ka nag-expect ng kapalit, di ba? Pagka binigay mo na sa Panginoon. Pero minsan, naisip ko rin na nagbigay ka, pero dahil sa iyong pananampalataya, nag-expect ka ng balik. Hindi man yung eksaktong balik, kundi pinapagana mo yung pananampalataya mo, no? Na tutugon ng Panginoon sa iyong panalangin. Nung isang araw po kami ay lumuwas at nagkanda kami ng necrological service o funeral service. Tusan ako ni Pastor Ruel, nag-text sa akin, sabi niya mayroong isang estudyante ng Higher Ground Bible School, namatayan. Kaya lang, wala siyang local church dahil sa Saudi siya naligtas. Namatay yung tatay niya at gustong maabot ang kanyang mga parents at kanyang mga kapatid. So, nung kami pumunta roon,
Ay nabutan lang namin dahil nga maaga pa, yung mga immediate ano lang, relatives. Buong pamilya lang. So pumasok yung katalinuhan sa asawa ko, sabi niya, gawin na lang nating personal ano, wag ng preaching type. Upuin na lang natin, mag-share tayo ng gospel para maging mas personal ng ugnayan. So, syempre, pagka ikaw naman ay lumuwas, diyan lang sa Las Piñas yun, pero syempre, magagasolina ka, di ba? Magto-toll gate ka, gagastos ka, kakain ka sa labas, para traffic ka, inconvenient, di ba? So, mananalangin ka ngayon na ano, sana Panginoon, maski pa paano ma-compensate yung lakad namin. True enough, di ba? Nag-offer ng love gift, nagbigay ng love gift. Di ba? Minsan, hindi ko pinagpe-pray, pero may expectation lang ako. Expectation ka lang na sana naman ano, di ba, matumbasan yung iyong ano, yung biyahe, yung hirap. Pero hindi ka naman talaga nanghihingi o umaasa. Pero ang Diyos alam niya, no? Ano yung pangangailangan mo. Kasi bumiyahe ko no, talagang pinanggasolina ko, pinang-toll ko, yun lang ang pera ko. Uuwi kami ng 200 pesos lang. Pero yun nga, dahil actually nag-offering din para sa church, no? After nung service, minute ko yung aking pamangkin. So yung 200 ko na ibigay ko pa ron sa pamangkin ko. Dahil malapit lang sila ron. Ganun po kumilos ang Panginoon. So kung halimbawa kayo nagbibigay at meron kayong panalangin, nagkataon lang siguro na meron kang kahilingan at meron kang puso sa pagbibigay. At humihingi ka hindi naman kapalit ang hinihingi mo, kundi gusto mong pagpalain ka ni Lord. Pero kung ganun ang panalangin mo, let it be. Ba? Because that is your faith. That is practicing your faith. You're expecting something from God that He will, hindi mo siya binabayaran, kundi yung pananampalataya mo, natatanggap ka mula sa Panginoon. Di ba? May po ba ron? O ako lang ganun? Kasi pastor talaga, oh. So, ganun po. Pag humingi tayo sa Panginoon na may pananampalataya. So, where are we? Next. So, ito yung mga susunod kong babanggitin, ay mga bagay, boast, no? In your exaltation. Ito yung mga bagay na pwede mong ipagmalaki bilang isang mahirap na mananampalataya. Kung mananampalataya ka at tingin mo ay dumaraan ka sa paghihirap, pero meron kang dignity. Ano yung dignity? Meron kang dangal. Better is a little with righteousness than great revenues with injustice. Kung maliit ang sweldo mo, it's okay. Mabuti na yung maliit ang sweldo kaysa naman malaki ang sweldo mo o malaking kinikita mo, pero hindi naman makatarungan. Di ba? Nag-negosyo ka, diba? Minsan yung mga singil na mga mekaniko, hindi makatarungan. Pero buti na lang, may mga kilala tayong mekaniko na ikaw naman ang nawawala ng katarungan kapag pagka nagbayad ka. Diba? I-bless mo naman kapag alam mong dapat ganon. No? Mga nagdinegosyo na nakapatiran. Yung mga pinaghihirapan nila, syempre, yung paggawa ng misubi, o ng cookies. Tangkilikin po natin. Huwag natin tawaran. Makatarungan naman po siguro ang presyo na yun. So, sino man po sa mga kapatid natin, tangkilikin po natin, una-una tangkilikin natin pagkakapatid, di ba? Hindi ko sinasabi to dahil kamag-anak ko, yung nagtitinda. Kung sino man po sa atin, o kung serbisyo man ang ino-offer, i-bless po natin. No?
Maski na mahirap ka, kaya mo mag-bless. I-empower ka ng Panginoon para mag-bless. So, better is a little with righteousness than great revenues with injustice. Okay? Next. Discernment, pagkakaunawa. A rich man is wise in his own eyes, but the poor man who has understanding will find him out. Kadalasan pagka mayaman, well, hindi natin lalahat. Yun lang karaniwang mayaman na sabihin natin hindi mananampalataya ng Panginoon. Kala na they are too smart kasi nga mayaman sila di ba? But again, I'm telling you, hindi ito pagkukumpara sa mahirap versus sa mayaman. Kundi kadalasan, kung ikaw man, minsan Kristiyano ka na, magkakaroon ka pa rin ng ganung kaisipan. Na kapag ikaw ay umaangat-angat sa buhay, kala mo, smart ka kaysa sa iba. Tingin mo, napakarunong mo. Dahil alam mong magnegosyo, alam mong paano kumita, alam mong magpatubo. But the poor man has understanding. Ito naman dapat ingatan ng mga mahihirap. The danger of envy. Huwag kang mainggit. Magkaroon ka ng discernment. Yung blessing niya, kung yumaman man si kapatid, yun ang blessing niya ng Panginoon sa kanya. Kung ikaw naman ay nasa ganyang kalagayan, hintayin mo yung blessing mo. Sabi ko nga kanina, di ba, hindi habang panahon na ikaw ay nasa ganyang kalagayan. I-exalt ka rin ng Panginoon. By that time, doon mo ipagmalaki. Nakilala mo ang Panginoon. So, unawain mo. Magkaroon ka ng magkakaunawa kung bakit pinagpapala o nagpo-prosper ang kapatid. Huwag kang mainggit sa kanya. Huwag kang magkaroon ng kaisipan ng natawag na, alam mo, Schadenfreude. It is a German word translated inaccept na ng English vocabulary na ang ibig sabihin, ikaw ay natutuwa kapag mayroong minamalas. Diba? Mare, yung kapatid, bago motor ni Hendrix. Bago e-bike niya, magasgas sana. Yun ang Schadenfreude. Huwag tayong maging gano'n. You are, ano nga ba sa English yun? You are taking pleasure in the misfortune of others. Yun ang gusto kong sabihin. Para natutuwa ka kapag may masamang nangyayari sa kapwa mo. Yung kapitbahay mo, bago yung kotse. Pero nakaparada sa tapat ng bahay mo. Gusto mong guhitan ng susi, di ba? Pero may mga CCTV na ngayon. Huwag mong gagawin yon. Schadenfreude. Search nyo. Mamaya, Google kayo. So, magkaroon ka ng discernment. No? Kung bakit nangyayari sa kayo, bakit nangyayari sa kanya, huwag kang maiinggit, huwag kang magkakaroon ng sama ng loob. Dahil yung pagpapala ng Diyos, maaaring iba sa'yo, iba sa kanya. Huwag mo asahan yung pagpapala niya sa'yo, di ba? Alam ng Diyos kung kanino ibibigay. Next, diligence, pagiging masigasig. You would shame the plans of the poor, but the Lord is his refuge. Kadalasan kapag ikaw ay mahirap, hindi ka masyadong pinapakinggan, di ba? O inihiya yung mga plano mo, yung mga suggestions mo. No? Pero ipagpatuloy mo lang, maging diligent ka lang, maging masigasig ka lang, mapapansin ka din. Nung araw meron akong pamangkin dahil sa kanilang kahirapan, you cannot afford to make a project. One time na bumisita ako sa kanila, ng aking mga kapatid, nakita ko yung bata, dala-dala niya yung kanyang parang miniature project na
Basta, sasubmit niya. Gumamit siya ng mga raw material, sinulid, papel, cardboard, ganon, para maitayo yung kanyang ano. At ingat na ingat siya dun sa kanyang project kung paano niya dadaling papuntang eskwelahan dahil napaka fragile, di ba? Pero hinahangaan ko yung diligence ng bata na yon, no? Na one time nakita ko rin yung isang kapatid natin dito, nag-aaral dito sa kabila, sa CCS, na meron siya napakagandang project. Tapos pinaliwanag niya kung para saan yun. Hindi ko na matanda kung ano yun. Project ni Sab. That's diligence. Karoon tayo ng pagtsatsaga hanggang sa mapansin o hanggang kilalanin yung ating mga suggestions, yung ating mga plano. Pero sa harap ng Panginoon, sa Kanya natin iniaasa yan, at yun nga, dahil kilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, hindi masasayang ang iyong diligence. Next. Dependence. For you have been a stronghold to the poor, a stronghold to the needy in his distress, and a shelter from the storm, and a shade from the heat. For the breath of the ruthless is like a storm against a wall. So, kanino ka ba umaasa? Diba? Ang tanging pag-asa natin ay ang Panginoon. Siya ang ating, yung stronghold, yung kuta yan tawag yung kuta. Yung alam mo yung Fort Santiago, o yung mga fort, di ba? Yung mga walled city, doon ka magtatago, doon ka magkukubli. Dati yung mga kanta namin sa mga kanta namin sa congregation. Hindi natin kinakanta ngayon. Pakanta kaya natin dito, no? Kublihan kapag may bagyo. Batong banal ang Diyos namin. Kublihan kapag may bagyo. Panginoon ang ating kublihan sa panahon ng ating bagyo sa buhay. Siya rin ang ating shades in the time of heat. Isa nga sa pagsubok natin ay ang pagdaan sa apoy. Naalala ko yung sinabi ni Joe, di ba? When I'm put to the fire, I come out shining like gold. Pagka ikaw ay pinapadaan sa apoy, sa matinding init, alam mo yun yung process sa mga ginto para palabasin yung kadalisayan ng ginto, padadaanin siya sa apoy. Kasi nahuhukay yan, di ba? Yung mga ginto nahuhukay yan, tapos marumi. Kala mo uling. Para mahulas, maalis yung mga karumihan sa kanya, padadaanin sa apoy para malusaw ang lahat ng karumihan at palalabasin yung dalisay na ginto. Tayo rin ganun. Minsan dumadaan tayo sa apoy para lumabas yung pagkakristyano mo, yung kadalisayan mo, no? Yung purity of your heart. Awit din yan. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Kapag ka ikaw ay pinaparaan sa apoy, doon lalabas ang tunay na pagkatao mo. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya. So umasa tayo sa Panginoon. For the breath of the ruthless, ang hininga ng mga masasama ay parang bagyo against the wall. Siguro ito, mga boss nyo, no? Pagka ikaw binulyawan, yung hininga niya parang bagyo.
Pag inumpisahan kang bungangaan ng boss mo, ng supervisor mo, walang awa, ruthless. Yung hininga niya ruthless. Matutumba ka, ma-slain ka. So, yun po minsan pagsubok, minsan tao ang sumusubok sa atin, mga kasamaan ng tao. Kaya paano tayo makikibagay, paano tayo makikitungo? Pero asahan lang, umasa lang po tayo sa Panginoon. Next. And he lifted up his eyes on his disciples and said, "Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God." So ito yung nangangaral po ang Panginoon sa Sermon on the Mount, yung beatitude, di ba? Sabi niya, blessed, and he lifted up his eyes on his disciples. Tumingin sa kanyang mga disipulo at sinabi niya, napakapalad ninyo. Blessed are you, kayong mahihirap. Sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Paano naman yung mayaman, hindi ba sa kanya kaharian ng Diyos? Mamaya, pupuntahan po natin yon. Pero usually kasi pagka ikaw ay nasa ganyang estado, nasa kahirapan, talagang wala ka ng ibang pag-asa kundi ang Panginoon. Tama ba? No? O ako lang ganun. Pagka wala ka ng iba talagang malalapitan, mapupuntahan, yun nga lang ang masakit minsan sa atin, pagka wala na, imbis na ang Diyos ang una nating pupuntahan, talapitan, di ba? Minsan ginagawa natin, ang Diyos ang muling resort ng sa ating mga pangangailangan. Pero sabi nga, napakapalad ninyo, kayo mga mahihirap, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Panginoon. Talagang ibig sabihin, ang Diyos lang ang pag-asa mo. At inaasahan naman ng Diyos na ikaw ay lalapit o ikaw ay dudulog sa Kanya. Sapagkat para talaga sa iyo ang Kanyang kaharian. Okay, huwag mo nang mag-react yung mayayaman. Baka sabihin niyo, para lang sa kanila, lalako po tayo doon. Next. The wisdom of the rich. Ito na. Let the lowly brother boast in his exaltation. Doon tayo sa verse 10. And the rich in his humiliation. So, ang sasabi rito, yung ding mga kapatiran na mayayaman, brother din sila, no? Huwag niyo sabihin yung pagka may mayaman sa church, hindi sila brother. Brother din sila, baka mas masikap lang sila, kaya sila yumaman. O mas diligent sila, o mas may mga katangian sila kung paano magpalago ng negosyo, no? At yumaman sila. So, sabi, and the rich in his humiliation. Sa panahon na kayo ay ibababa, hindi hihiyain baka akala nyo, pagka hinihiya na nga ako, pagmamayabang ko pa. Kundi, kapag ka nalalagay kayo sa panahon ng pagsubok, yun po ibig sabihin ng humiliation, kayo binababa, no? Kung minsan may hindi tatangkilik sa negosyo mo, kung minsan hindi ka matatanggap sa trabaho mo o yung mga proposals mo ay hindi maaprubahan, pagsubok yan, di ba? Pero sa panahon na yon, ganun din ang pagtanggap natin dapat, kung paano tinanggap na mahirap. Kasi ganito lang yan ang mahirap at mayaman, pareho may problema. Di ba? Magkaiba nga lang, ang problema ng mayaman, ay paano hindi maghihirap? Yung mahirap naman, paano naman ako yayaman? Paano naman ako makaka-survive? Pero sa paningin ng Diyos, tayo mga anak niya, kay mahirap ka, kay mayaman ka, hindi nakikita ni Lord yung position na yon. Kasi ang pagpapala ng Diyos para sa lahat, di ba? Maaaring mahirap ka man, pero malusog ka naman, di ba?
mahirap ka naman pero maligaya ka naman sa pamilya mo, kanya-kanyang pagpapala. Pero sa paningin ng Diyos ay pantay-pantay tayong kanyang mga anak. Mapayaman ka man, mapahirap ka man, 'no? Kasi ang Diyos lang talaga tunay na mayaman, 'di ba? Kaya hindi niya tinitingnan na, ito mayaman 'tong kapatid na 'to, malaki mag-offering yan, ano. Hindi po gano'n ang pananaw ng Diyos. Maaaring tayong tao gano'n, 'di ba? Kaya minsan napapaburan natin yung ibang kapatid na may kakayanan o iba yung ating pagtingin. Okay, moving on. The rich young ruler. So ito po'y istorya, madalas siguro naririnig niyo na 'to, 'no? Ito'y karaniwan na sa ating mga kuwento, lalo na sa mga bata, nakukuwento natin, the rich young ruler. So may isang mayaman, medyo nasa kabataan pa siya, pero ruler na siya, 'no? Maaaring prinsipe siya o meron siyang kaharian, basta meron siyang mina-manage. Lumapit siya sa Diyos, lumapit siya kay Kristo, sabi niya, at siya nagpatiluhod. Lumuhod siya sa harapan ng Diyos, ni Kristo. Sabi niya, Panginoon, ano po ang aking gagawin upang manahin ko ang kaharian ng langit para mapabilang ako sa kingdom of God? Sabi ni Jesus, alam mo yung mga kautusan, di ba? Huwag kang papatay, galang mo yung ama't ina, huwag kang mangangalo niya. Sabi niya, ang lahat pong ito ay akin ng ino-observe mula nung aking pagkabata. Aking tinutupad. Hindi ako nangangalo niya, hindi ako nanlalamang sa kapwa, hindi ako nagnanakaw. Ginagalang ko aking ama't ina. May isa pang kulang sa iyo, sabi ni Jesus. Ipagbili mo ang lahat mong kayamanan, pamigay mo sa mahihirap, at sumunod ka sa akin. Sukat doon, nalungkot ang binata at siya'y tumalikod. Dahil siya'y lubhang napakayaman. So yun po ang naging hadlang sa kanya para maglingkod sa Diyos. Yung kanyang sobrang kayamanan. So wag nawang mangyari sa atin na gano'n ang ating maging kalooban. Kasi nakatingin ang Diyos hindi doon sa kayamanan niya, kundi doon sa puso niya, 'no? Ano bang mas mahalaga sa kanya? Yung kanyang yaman? Yun po ay testing ng Panginoon sa kanya. Baka tayo minsan subukin sa gano'ng pagsubok. Next. So ito yung continuation ng kwento. Sabi niya, and Jesus looked around and said to his disciples, how difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God. Napakahirap para sa mga mayayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Kagaya nung rich young ruler na yon. Next. It is easier for a camel to go through an eye of the needle than for a rich person to enter into the kingdom of God. Mas madali pa para sa isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayamang tao ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Next. And they were exceedingly astonished, yung mga disciples, and said to him, who then can be saved? Kung ganun, sino pang maliligtas, di ba? Mayayaman na to, hindi ba maliligtas to? With a man, it is impossible, but with God, for all things, but not with God, for all things are possible with God. Pagka sa tao ka tumingin at tao nagdesisyon, napakahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Pero para sa Diyos, walang mahirap sa Kanya. Ang lahat ay posible. Kaya nga siguro dito sa James, may mga kapatid na mayayaman. May mga Kristiyanong mayayaman. Dahil walang imposible sa Panginoon. Kayang baguhin ng Panginoon ang puso mo kung ikaw ay susuko mo sa Kanya ang iyong kalooban. Next. And then the rich
and the rich man in his humiliation, because the flower of the grass, he will pass away. So, naturally, talagang lumilipas po ang yaman. No? Para ring damo yan, na sa maghapon maganda siya, mumulaklak, pero yung bulaklak na ito ay hindi tatagal. Malalanta, malalaglag. Next. So, ito po yung makukuha natin doon sa kwento, no? Riches are temporary. Ang lahat ng yaman ay pansamantala. Of course, hindi natin madadala sa ano yan, sa libing. Risk of temptation. Pagka mayaman ka, mas prone ka sa tukso. Diba? Yung ba mahihirap, hindi natutukso? Natutukso rin, pero minsan yung kahirapan nila, yun ang pumipigil para huwag bumigay sa tukso. Well, tukso, hindi lang naman ibig ko sabihin yung tukso sa unfaithfulness sa asawa o yung mga kahalayan. Hindi lang naman po yung tukso. Minsan yung tukso ng pagtulong. Tutukso kang hindi tumulong. Malapit sa yung kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, kaibigan mo. Pero dahil sa kayamanan mo, ayaw mo bawasan. Kasi may narinig akong kwento, may isang milyonaryo nagpakamatay dahil milyonaryo na lang siya. Siguro, pera niya, 1 billion. Tapos na-scam siya ng 1 million. Di 999 million na lang yung kanyang pera. Di ba? Ang ano ron, hindi na siya ka-level ng mga bilyonaryo. Wala na siya ron sa level ng mga bilyonaryo. Milyonaryo na lang siya. Hirap na problema no, di ba? Nabawasan yung pera mo. So the risk of temptation. Rejected because of their faith. So during that time, yung mga Kristiyanong mayayaman ay nire-reject dahil sa kanilang pananampalataya. Minsan tayo din, ganun. No? Nire-reject tayo. Mayaman ka o mahirap ka, pero kadalasan, maski na mayaman ka, tinatanggihan yung mo. Dahil nga, ayaw mo makapagkompromiso. Nalala ko yung kwento kanina ni Deacon J, di ba? Yung pagkuha ng lisensya. Bayad ka na lang para madali. Mayaman eh. Di ba? Ayun, prone tayo sa ganon. And rejoice in trials. Magalak ka kapag ikaw sinusubok. Kapag ikaw ay binababa, dahil pinapaalalahanan ka ng Panginoon. Ganon din naman, di ba, yung count it all joy when you fall in diverse trials. Pag dumadaan ka sa pagsubok. Dahil ito ang magpapatatag sa'yo. Bibigyan ka ng direksyon. Next. The balance of wisdom. For the sun rises with scorching heat and withers the grass, its flower falls and beauty perishes, so also the rich man fade away in the midst of pursuits. So, maski mayaman ka, lilipas ka din. Di ba? Yung awit, tatanda at lilipas din ako. Ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyo. At habang ikaw ay nasa pag-pursue ng iyong pagyaman, isa doon ka pa namamatay, di ba? Doon ka pa inaabot. So, balansin po natin. Next. Sabi, 2 things I ask of you, Lord, do not refuse me before I die and keep falsehood and lies from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much to disown you and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal and dishonor the name of my God. Sabi, Panginoon, bago ako mamatay, 2 bagay lang inihiling ko sa iyo. No? Huwag mo ako sana akong tanggihan. Na alisin mo ako sa anumang kasinungalingan.
Bigyan mo lamang ako ng aking mga pangangailangan. Huwag mo akong bigyan ng kahirapan, huwag mo rin naman akong payamanin. Kasi, bigyan mo lamang ako ng aking pangangailangan sa araw-araw na may daily bread. Di ba? Yun yung panalangin natin. Kung magkagayon, maaring pag sa aking pagyaman, baka kalimutan kita at sabihin ko, sino ang Panginoon? Diba? Minsan pagka tayo mayaman na, hindi tayo nakakalimot eh. O kung mahirap man ako, baka ako yung magnakaw at hindi ko mabigyan ng karangalan ang iyong pangalan. Kristiyano ka, no? Nagnakaw ka. Inano mo, dishonor mo yung ano. Kaya yun dapat natin maging panalangin at kahilingan. Huwag mo akong payamanin, huwag mo rin naman akong paghirapin. Balanse lang. Yan ang balanse ng karunungan. Next verse. Pagsabihan mo ang mga ang mga mayayaman sa mundong ito na huwag sila maging mayabang at huwag silang umasa sa kanilang mga kayamanan na walang kasiguruhan. Kundi ilagay nila ang kanilang tiwala sa Panginoon, ang kanilang pag-asa sa Panginoon na siyang nagkakaloob ng lahat ng bagay. Diba? Command them to do good. Gumawa kayo na mabuti. Willing to share. Maging mapagbigay kayo. Kasi ito yung firm foundation for the coming age. Yung mga ipinagkakaloob nyo, para rin sa inyo yan, no? Dahil nag-i-store ka, nag-i-store ka ng kayamanan sa langit. Isipin mo, nagbibigay ka rito, nakilala ka ng mga kapatid na mahihirap na ikaw ay isang matulungin. Diba? At nagkita-kita na kayo sa langit. Lahat kayo namatay na, nando ka. Gusto mo ba yun ituro ka? Ay, may si kapatid na galante yan. Di ba? Pinapahiram niya yung kanyang sasakyan kapag may pangangailangan. Di ba? Tumutulong yan. O, nandun ka sa langit, pero sabihin sa'yo, ay, tiyani yan. Di ba? Madaling lapitan yan, pero mahirap hanapin, di ba? So you're storing wealth for yourselves in heaven. Sabi niya, for the next generation, yung mga iiwanan natin dito na magpapatuloy ng gawain sa kaharian ng Panginoon. Kaya dapat we should be willing to share kung ikaw ay mayaman. Last verse. Blessed is the man who remains steadfast under the trial, for when he has stood in the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. So, mahirap ka man o mayaman ka man, kung malalampasan mo ang mga pagsubok na ito, magiging matatag ka at bibigyan ka ng Diyos ng crown of life, ng gantimpala. Crown of life, it's not necessarily, of course, merong mga binanggit na corona sa Bible natin, May crown of glory, may crown of life, may crown of righteousness, merong soul winner's crown, no? Pero for sure, lahat ng mananampalataya, mahirap o mayaman, ay merong isang corona. Pagpanding mo sa langit, putungan ka ng corona. Ilang corona mo? 2, 3, ako 3. Ay, ikaw isa lang. No? Binabalanse mo yung corona mo, no? Pero sabi sa Revelations 14, ang koronang yan ay ma-feel mo na hindi mo deserve sa harap ng Panginoon. Kaya ito iyong iaalay sa paanan ng Panginoong Yesus sa kanyang throne. Susuting mo lang yan, siguro mga 10 segundo, 1 minuto. Pero ma-feel mo sa sarili mo, you really undeserved to wear that crown. And you will offer it to the foot of Jesus, to the feet of Jesus. So, kasi kung may corona ka, baka yabang-yabang mo naman, nasa langit ka, nagyayabang ka pa. Sabi nga, huwag tayo maging arrogante. So, yun po ang ating karunungan bilang mga mananampalataya
So ano man ang kalagayan mo sa buhay, no? Manatili tayo na magtitiwala sa Panginoon, sa kanyang dependence natin. Meron tayong dangal, meron tayong dignidad, meron tayong pagsisikap. Nawa ito po ay manatili sa atin. So huwag tayo manghinawa kung tayo ay nasa ganitong estado, mahirap ka man. Kung mayaman ka man, you should be willing to share. You should be, ang puso mo ay nasa Panginoon pa rin. At huwag mong isipin na kapag ikaw ay naghihirap o nasa paghihirap, isipin mo lang na mayroong pagtuturo ang Panginoon sa atin. Let's pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga paalaala sa amin bilang iyong mga anak, bilang iyong mga mananampalataya. Patuloy mo kami, Panginoon, turuan at pagkalooban ng karunungan para unawain, Panginoon, ang aming mga sariling kalagayan. Salamat, Panginoon, pagkat kami ay pinagpapala mo, kami tumatanggap, kami may mga hanap buhay, kami ay may mga negosyo, kami ay may mga tinatangkilik, Panginoon, at kinikilala namin ang lahat ng ito ay nagmumula at nanggagaling sa iyo. At kung kami naman, Panginoon, ay dumaraan sa mga pagdarahop, alam namin, Panginoon, na hindi mananatiling ganoon ang aming lagay. At darating din, Panginoon, ang panahon na kami ay magmamalaki. At dahil dahil ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming sandigan, ikaw, Panginoon, ang aming inaasahan, ikaw, Panginoon, ang siyang source ng lahat na aming pangangailangan. Sa bawat kapatiran, Panginoon, mayaman man o mahirap, ay may mga taglay na pagsubok. Hiling namin, Panginoon, na tulungan mo po kami na malampasan namin ito. Na aming ma-realize, Panginoon, kung bakit mo kami sinusubok. Nalalaman namin na, Panginoon, para sa pagtatama mo sa aming mga kamalian. Ito rin ay para direksyon mo sa amin, para tama ang aming pupuntahan. At ito rin ay ginagawa mo upang kami ay mag-mature, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyo namin binabalik, Panginoon, lahat ng kapurihan. At ito ang tangi namin ipagmamalaki, na ikaw ang aming Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang may pag-ibig sa amin na di magmamaliw. Nananatili kang tapat, Panginoon, sa kabila ng aming mga unfaithfulness. Dahil yun ang iyong katangian, ang manatiling tapat, bagamat kami ay hindi tapat. Gaya rin ang panalangin ng isang Bible character, Panginoon, na help me to believe. Help me to overcome my unbelief. Sumasampalataya kami sa iyo, Panginoon, na patuloy kang mangunguna sa aming buhay. At sa mga pagkakataon na kami ay nagkukulang ng pananampalataya, sa iyo pa rin kami titingin. Dalangin namin na malampasan namin ang aming kawalang tiwala sa iyo.